Sisimulan na ng binuong infra committee ng Kamara ang hiwalay na investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Tiniyak naman ng isa sa mga pinuno ng joint panel na magiging patas ang kanilang pagsisiyasat. Yan ang ulat ni Melales Moras. Tiniyak ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon na magiging patas ang investigasyon ng House Tri-Committee ukol sa issue ng umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Sa plenary session nitong Miyerkules, pinagtibay na ng Kamara ang House Resolution No. 145 na nagtatatag sa TRICOM. Bukod sa komite ni Ridon, kasama rin dito ang Committees on Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability. Kapag pinagsama-sama, formal na itong tatawagin bilang House Infracom. Pero si ML Party List Representative Laila De Lima may agam-agam. I take the position that it would not be prudent on the part of this House as it might entail possible conflict of interest. And in short, the House itself investigating this issue, when there has been so many reports, when there has been so many speculations about the possible involvement of certain members of the House, this would not sit well to the public. The conflict of interest will depend on a project-to-project, case-to-case basis. Kasi as we had been seeing, hindi naman po lahat ng mga proyekto involves legislators like congressmen and senators. In the event that a legislator, a congressman or a senator is named in the course of inquiry, they will be given the right to reply in that inquiry, but we will immediately recuse from further investigating and endorse it first to the DepDev. Diba? They have stated already that they will be undertaking independent investigation on all the projects, and if the President will create an independent probe, we will also endorse it to them. Ilan pa sa mga personalidad na pumupuna sa mga kongresista hinggil sa issue ng flood control projects ay sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Vice President Sara Duterte. Sabi ni Ridon, para mapatunayan kung totoo ang kanilang akusasyon, maaari rin silang humarap sa pagdinig ng Infracom. Kamakailan lang, pinaratangan ng Vice Presidente ang mga miyembro ng Kamara na siya umanong may hawak sa mga kontratista at naghahati-hati umano sa budget ng Pilipinas. Well, if she has actual information na talaga she can say na this particular person receiving kickbacks, then she can be invited to the House inquiry. But it needs to be personal knowledge, hindi ba? Kasi she will have to do it under oath. Kasi mabigat ho na akusasyon yun na pinagpaparti-partihan po yung pondo ng bayan, hindi ba? Si House Committee on Public Order and Safety Chair Rolando Valeriano pumalag din sa naging pahayag ng Vice Presidente. So siguro po yung kinakalat ni Vice President na yan, mukhang lies na naman po, mukhang kasinungalingan. Para siguro pagtakpan niya yung ibang mga kapalpakan niya. Every time na meron siyang magiging problema, ituturo niya lagi yung Kongreso. So parang mali naman po yun. Una na ring umalma si House Deputy Speaker Paulo Ortega sa umano'y hindi patas na pambebintang sa mga kongresista ukol sa issue, kahit marami naman sa kanilang tapat na naglilingkod sa kanilang mga distrito. Sa isang panayam, pumalag din si House Deputy Majority Leader Arnan Panaligan sa naging paglutang ng kanyang pangalan hinggil pa rin sa issue ng umano'y maanumalyang flood control projects. Ito ay bilang tugon na rin sa naging privilege speech ni Senator Panfilo Lacson. I'm willing to explain sa kanya, I'm going to sit down sa kanya para ipaliwanag itong side natin. Maybe I can also deliver my own privilege speech here to clear things up. Sa tingin ko naman ay parang unfair na tayo ay matakalagka doon na hindi naman tayo ang naglagay ng proyektong yan, hindi tayo nag-prioritize, kundi dumating na sa atin yan. Sa huli, tanging katotohanan lamang ang nais mapanaig ng mga kongresista hinggil sa issue ng umano'y maanumalyang flood control projects na ito. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.